Katulad ng tupang inihahain sa kapatawaran ng mga kasalanan, inialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Siya ang naging kabayaran para sa kasalanan natin. Kaya doon sa krus, anong naging mabuti? Na si Jesus na nanindigan sa katotohanan at kabutihan hanggang sa huli. Yung pagmamahal niya, hindi lang niya sinabi sa pamamagitan ng salita, ipinakita niya sa atin sa pagdanak ng kanyang dugo. Amen? Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo, kasi ito ko ang Magandang gabi po sa inyong lahat. Pansamantala po nating pinuputol ang pagdiriwang natin at pagninilay sa mga linggo ng karaniwang panahon upang magbigay daan sa isang mahalagang kapistahan na hindi lang naman mahalaga dito sa inyong barangay kundi sa buong simbahang Katolika, at ito po ay ang pagtatampok ng banal na krus. Ang mahal na poon ng Santo Cristo dito sa ating SPPC o sa ating barangay. Bakit po ba ipinagdiriwang ang kapistahang ito? Ito po ay dahil sa palagi ninyong naririnig kapag darating ang buwan ng Mayo, si Emperatriz Elena, ang nanay ni Constantino na emperador noong panahon nung ika-3 siglo, year 300. Nung panahong iyon, ninais ng kanyang ina na si Emperatriz Helena, noong siya'y maging Kristiyano, na makita ang krus kung saan ipinako ang Panginoong Hesukristo. Kaya dahil sila'y may kakayanan na maglakbay patungo sa Jerusalem, kasamang mga sundalo, naglakbay sila papunta roon upang hanapin ang krus ng ating Panginoon. Nung sila'y nakarating sa lugar na pinagpakuan ni Jesus, may nakita silang 3 krus ayon sa mahal na pasyon. Sabi sa pasyong mahal, kung nabasa ninyo, 3 krus ang natagpuan doon sa 2 magnanakaw at sa Panginoon. Ang tanong, paano nila malalaman kung kanino doon ang krus ni Jesus? Ang sabi nila, may kasama silang may sakit. Idinikit nila sa unang krus, walang nangyari. Kaya ang sabi ni Emperatriz Helena, siguro ito ay doon sa magnanakaw na si, anong pangalan nun? Si Hestas. At nung nakita nila yung isa pang krus, inilapit nila yung may sakit at gumaling. Sabi nila, ito siguro ang krus ni Dimas, ang mabuting magnanakaw na pinangakuan ni Jesus na isasama sa paraiso. At upang makatiyak na yung natitirang krus ay sa Panginoon, ang sabi sa lehenda o dun sa kwentong matanda ay, mayroong kamamatay pa lamang na may sakit. Inilapit nila ang kapiraso ng kahoy doon sa kamamatay pa lamang at ito ay pinanumbalikan ng buhay. Kaya mula noon, sa tuwing sasapit ang September 14, yung araw na pagkakatuklas sa banal na krus, ang kahoy na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesukristo ay kanilang pinararangalan
At ito nga yung tinatawag nating kapistahan ng invention of the cross o pagkakatagpo sa krus, at malaunan ay exaltation of the cross bilang paalala sa sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na kung paanong itinaas ang ahas ni Moises doon sa ilang, ganun din naman ay itataas ang anak ng tao. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang pagkabayubay sa krus. Palakpakan niya natin ang krus ng ating Panginoong Jesus. Minamahal kong mga kapatid, idinarangal natin ang krus ni Jesus hindi dahil sa ito ay kapiraso lamang na kahoy, kundi dahil pinili ng Panginoon na yakapin ang kahoy na ito upang dito niya ipakita ang kanyang pagmamahal. Sabi nga, kapag daw yung upuan mo na kinauupuan mo ngayon, sa unang tingin mo ay ordinaryong upuan lang yan. Tama o mali? Pero kapag yung upuan na yan, nakasama mo na dyan sa tabi mo yung taong mahal mo, pati yung upuan na yan ay nagiging espesyal. Tama o mali? Di ba kahit may namatayan na kayo ng mga mahal ninyo sa buhay, alam ninyo yung paborito nilang upuan, higaan, lahat ng iyan hanggang ngayon, hindi ninyo basta-basta ginagalaw o pinakikialaman. Kasi alam ninyong naging bahagi ng buhay niya yan ay habang buhay na magiging paalala sa inyo ng taong minamahal ninyo. Kaya ang krus ng ating Panginoon ay paalala sa atin palagi ng kabutihang loob ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Ang Biyernes Santo, ang araw na ipinako ang ating Panginoong Hesus, ay tinatawag natin sa Ingles na Good Friday. Pero kung tutusin, wala namang mabuting nangyari sa araw na iyon sa unang tingin. Ano ba ang nangyari sa Good Friday? Ipinako ang isang taong walang kasalanan. Mabuti ba yon o hindi? Ang mga may kapangyarihan nagkuntsabahan para patahimikin yung nagsasabi ng katotohanan. Mabuti ba yon o hindi? Mabuti ba na may inosenteng pinapatay ng walang kalaban-laban? Mabuti ba na may mga taong nagsabi ng kasinungalingan tungkol kay Jesus at imbis na yung katotohanan ang manaig ay yung mga maling paratang sa kanya ang pinakinggan? May mabuti ba doon? Walang mabuti doon. Ano ngayon ang good sa Good Friday? Ang good sa Good Friday ay nanatiling tapat si Jesus sa kanyang pangako na mamahalin niya tayo hanggang kamatayan. Na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na iaalay ang buhay ng kanyang anak para sa ating lahat. Katulad ng tupang inihahain sa kapatawaran ng mga kasalanan, inialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Siya ang naging kabayaran para sa kasalanan natin. Kaya doon sa krus, anong naging mabuti? Na si Jesus na nanindigan sa katotohanan at kabutihan hanggang sa huli. Yung pagmamahal niya, hindi lang niya sinabi sa pamamagitan ng salita, ipinakita niya sa atin sa pagdanak ng kanyang dugo. Amen? Sana lahat ng nagmamahal ganun, di ba? Hindi pa I love you lang. Pinatotohanan sa mabubuting gawa at hanggang kamatayan, ipinapakita ang kanyang pagmamahal. Buhay man niya ay kapalit, ibibigay para sa atin. Sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero hindi natatapos doon sa pangako ni Jesus na tayo'y pinapatawad at inililigtas ng kanyang banal na krus. Oo, mahal niya tayo, pero dapat tanggapin natin ang kanyang pagmamahal. Paano? Ang sabi sa John 3:16, upang ang lahat ng sumampalataya sa kanya. Ano daw ang dapat nating gawin? Para magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapahamak, kailangan nating sumampalataya. At hindi kapag sinabing sumasampalataya tayo sa Kanya, sasabihin lang natin, sumasampalataya ako. Hindi. Ang ibig sabihin natin, kung ano ang sinasabi mo, kung naniniwala ka kay Jesus, susundin mo si Jesus. Amen.
ang naniniwala kay Jesus at nananalig sa Kanya, ang nasusunod na desisyon sa buhay niya ay hindi yung kanyang sarili, kundi ang Panginoon pa rin. Amen? Amen. Ang sinasabing nananalig kay Jesus, kanino makikinig? Sa impluwensya ng kaibigan at ng mga tao sa paligid niya o kay Jesus na Panginoon niya? Kay Jesus. Ang nananalig kay Jesus, kanino makikinig? Sa mga sumusulsol o sa boses ng konsensya? Sapagkat sa ating konsensya, nangungusap ang Panginoon. Kaya nga hindi po pwede sa isang Kristiyano na sabihin mo lang na nananalig lang ako kay Jesus bilang tagapagligtas at ligtas na ako. Mali! Dahil kung totoong nananalig ka, kagaya ni Jesus, pinanindigan niya yung pagmamahal niya sa atin. Kung totoong nananalig tayo, panindigan nating mahal natin si Jesus, may nakatingin man o wala. Yan ang ibig sabihin ni Jesus, nang anyayahan niya tayo na wag lang tumingin sa krus, kundi pasanin ang ating krus araw-araw at sumunod tayo sa Kanya. Ano sabi ni Jesus? Ano daw ang gagawin natin? Pasanin ang krus araw-araw. Talikuran natin ang ating sarili at sumunod tayo sa Kanya. Inihahambing ni Jesus ang Kanyang sarili sa ahas na itinaas ni Moises doon sa ilang, sa tansong ahas. Ano po bang naging problema sa unang pagbasa? Yung mga tao kasi, sa unang pagbasa, mga Israelita, ano ang kasalanan nila? Naging reklamador. Hindi nasiyahan. Abay, alam ninyo, ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Tanong niyo sa akin, ano? Inalipin sila sa Ehipto noon, pinalaya sila ng Panginoon mula sa pagkaalipin at sila'y dadalhin sa lupang pangako. Pero tayo, pag naglayas tayo, saan tayo kukuha ng kakainin? Pero ang mga Israelita, nung sila'y pinalaya ng Panginoon, binigyan sila ng pagkain. Pero ang problema, tanong nyo sa akin, ano? Nagsawa sila sa libreng pagkain. So kayo nakakita ng ganyan, libre na, pinagsasawaan pa. Pero ganyan ang tao, hindi marunong makontento. May biyaya na nga, naghahanap pa ng ganansya. Pinagpapala na nga, naghahanap pa ng iba. Kaya nung sabi ng Panginoon, noong mga 3 linggo na ang nakakaraan, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Anong kasalanan ng mga Israelita? Naging sakim sila. Kaya ngayon, pinarusahan sila ng Panginoon. Nagpadala siya ng ahas, sila'y nagkasakit, sila'y nangamatay. Pero, nagsisi sila dahil sa parusang naranasan nila. Alam ninyo ang Panginoon, hindi nagpaparusa para gantihan ng tao. Katulad ng isang magulang, kaya pinapalo ang mga anak. Bakit? Para itama ang pagkakamali. Para disiplinahin. Ganon din ang Panginoon. Kapag nakakaranas ng parusa ang tao, hindi yun ganti ng Diyos. Hindi mapaghiganti ang Diyos. Yon ay paraan niya ng pagtuturo. Kaya, nang nakita ng mga Israelita ang kanilang pagkakamali, anong ginawa nila? Nagsisi sila at nagbalik loob. Anong ginawa ng mga Israelita? Ang paanyaya ng krus na banal, magsisi tayo at magbalik loob. Alam ninyo, sa panahon natin ngayon, marami tayong nararanasang krisis. Lalo na sa politika. Naririnig natin ngayon ang mga balita tungkol sa korupsyon. Amen? Bakit mayroong korupsyon? Kasi may mga taong hindi na kontento sa biyaya na ibinibigay ng Diyos. Naghangad ng mas marami pa kahit na ito ay sama-sama kinukuha. Kahit na may panloloko, kahit may pagnanakaw. Kahit mabaha ang isang bayan, okay lang, basta may laman ang bulsa. At ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na
Hindi lang natin dapat kondenahin yung mga taong nagkamali. Tandaan natin na si Jesus ay namatay hindi lang para sa mga mabuti. Si Jesus ay namatay para sa lahat. Amen? At ang gusto niya, itong mga tiwali ay magbagong buhay. Pero hindi mangyayari ang pagbabagong buhay kung hindi mo na aamin. Kung hindi magsisisi, hindi magbabalik loob, at kung hindi magbabagong buhay. Amen? Kaya ang dasal natin, hindi lang, kaya kung nagdadasal man tayo na sana makulong ang mga tiwali, hindi yun pagnanais na maghiganti sa kanila. Bilang Kristiyano, gusto natin silang makulong. Tanong niyo sa akin, bakit? Para pagsisihan nila ang nagawa nilang mali. At yun ang magiging daan nila para magbalik loob sa Panginoon. Amen? Ang gusto natin, kagaya ni Jesus, ay hindi kapahamakan ng tao, kundi yung ikabubuti nila. At higit sa lahat, ang gustuhin natin, ang kaligtasan ng ating bayan, ang ikabubuti ng marami. Amen ba yun? Amen. Dahil naniniwala tayo na kapag may nakulong dahil sa iskandalong ito, sana maging babala ito sa mga nagbabalak pang magsamantala sa ating bayan. Amen? Kaya mabuti pa rin ang pupuntahan. Kaya nga uulitin ko, ang kaparusahan ay hindi paghihiganti. Ang kaparusahan ay dapat tanggapin ng makasalanan upang maituwid ang kanyang landas para siya'y magsisi at magbagong buhay. Amen? Alam kong galit na galit kayo. Alam kong galit na galit kayo. At tama lang na magsalita tayo na dapat managot ang dapat managot. Amen? Amen. Ipagdasal natin na sana may makulong. Amen? Amen. Kung yan ang magiging daan ng pagbabagong buhay, sana ngay mangyari. Uulitin ko, hindi dahil galit tayo sa kanila, kundi dahil galit tayo sa kasalanan na ginawa nila. At ang gusto natin bilang mga Kristiyano, lahat tayo makarating sa langit. At hindi tayo makararating sa langit kung hindi muna pagsisisihan ang kasalanan. Kaya sana maging inspirasyon natin yung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa sa mga taga-Filipos. Ano ang sabi ni San Pablo? Si Jesus ay nagpakababa hanggang kamatayan sa krus. He humbled himself. At ito po ang hiling natin, na sana yung mga responsableng tao sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bayan ay magpakababang loob. Humingi ng tawad sa ating lahat. Aminin ang kanilang pagkakamali. Aminin ang kanilang kasalanan sa bayan at sa Diyos upang maging susi ito ng kanilang pagbabagong buhay at makamit nila ang kaligtasang inilaan sa kanila ni Jesus mula sa krus. Amen? Amen. At bandang huli, kayo din ay inaanyayahan kong magpakababang loob. Isipin ninyong mabuti, sino ang mga binoto ninyo ng nakaraang eleksyon? Nakakaladkad ba ang pangalan nila ngayon? Huwag na kayong mayabang. Huwag nyo nang ipagmalaki na, hindi ko kasi alam. Kasi mabait naman yan. Kasi ganyan. Kasi ganon. Huwag ka nang maging mayabang. Okay lang na ikahiya mo yung binoto mo para magtanda ka na sa susunod, hindi mo na uulitin ang pagkakamaling minsan mong nagawa. Amen? Amen. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Marami nang nalampasang problema ang bansang Pilipinas. Lilipas din ito, malalampasan din natin ito. Yan ang pag-asang dulot ng banal na krus. Pero sana, magtanda tayo. Huwag na nating ipako muli ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pakikipagkuntsaba natin sa mga tiwali. Tandaan ninyo, ang nagpako kay Jesus ay hindi lang si Pilato. Ang nagpako kay Jesus ay hindi lang si Caifás. Ang nagpako kay Jesus ay hindi lang ang mga Romanong sundalo. Tandaan ninyo, ang nagpako kay Jesus ay yung mga taong hindi siya ipinagtanggol.
Ang nagpako kay Jesus ay yung mga taong nagbulag-bulagan sa kawalang katarungang ginawa kay Jesus. Ang nagpako kay Jesus sa krus ay yung mga taong naging kakuntsaba ng mga nasa kapangyarihan, mga sumuporta sa kanila kahit may mali silang ginagawa. Mga kababayan, mag-isip-isip na kayo. Okay lang na mapahiya kayo sa sarili ninyo dahil nagkamali kayo. Pero panahon na para bumangon. Isabay natin sa pagtataas ng krus ni Kristo ang pagbangon ng bansang Pilipinas. Naniniwala tayo sa pangako ng krus na tayo ay kanyang ililigtas. Pero hindi natin makakamit ang kaligtasang ito kung hindi muna tayo aamin, kung hindi muna tayo magsisisi, at bilang mga Pilipino, kung hindi tayo magbabagong loob at gagawa ng kabutihan sa ating kapwa, lahat tayo ay magiging kakuntsaba, lahat tayo ay magpapabagsak sa ating bayan. Sabi sa wikang Latin, Ave crux spes unica. Ipagbunyi natin ang banal na krus. Ito ang tangi nating pag-asa. Tingnan nga po natin ang mahal na poong Santo Cristo at sabihin natin sa Kanya, Mahal na poong Santo Cristo, ipinagbubunyi ka namin. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Maawa po kayo sa amin. Maawa po kayo sa bansang Pilipinas. Maawa po kayo sa buong mundo. Amen. Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawi, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.